anak. Tayo ay adopted. Kaya yung title natin dyan is adopted. Di ba? Verse 2, sa halip siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, tayo noon ay nasa ilalim ng tuntuning umiiral sa sanlibutan ito hanggang tayo ay dumating sa hustong bulan. So, kinukumpara tayo. Si Apostol Paul po. Tama na, Pastor. Galata si Apostol Paul ang nagsulat. Sinasabi niya, at ini-explain niya sa atin na tayo ay tagapagmana sana, pero hindi pa. Kasi may panahon eh. Sabi nga sa salita ng Panginoon, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. So, ganun din po ang Ama, may itinakda. Sabi niya, gano'n po. Ayan. Yan, lumagana siya. Sa halip siya, yan. Katiwala hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. So may panahon na darating, pero hindi pa ngayon. So for the meantime, sabi niya, hindi pa tayo nakahihigit sa saan? Sa alipin. So, at isa lang ibig sabihin, tayo ay worse. Kumbaga mas mababa. Bakit kasi pakinggan yung worse eh? Kasi pag worse, parang malala. Ibig sabihin, mas mababa pa tayo sa mga alipin. Kasi hindi pa tayo eh. Sabi niyan, tayo ay isang basahan. Ikinukumpara tayo sa isang basahan. Kasi kung may mga alipin tayo sa bahay, may mga katulog tayo, tapos worse ka pa doon, ano nang tingin mo sa, ano tayo? Di ba, basahan? Yun yung pinakamababang uri eh. Di ba, may mga alipin, tapos ang sunod doon, may mababa pa sa alipin. Wala na, di ba? Ang sunod yan, isa ka na, basahan. Yung ganun eh. Sa mga pelikula, pag nakakapanood ako ng Tagalog movie, yung mga drama, tinaapi yung pelikula nung among mayaman. Masahaw ka pa sa isang alipin, isang basahan, na dapat yurak-yurakan. Di ba? Ganun yung comparison eh. Di ba? So sabi daw, tayo ay isang basahan sa harapan ng Diyos. Bakit? Ano ang nagpaparumi sa atin? Pinag-uusapan natin status to noong hindi pa ha. Baka isipin nyo, ano na yan? Ngayon na yan. Hindi. Ito ay noong hindi pa. Sabi nga yan, ang nagpaparumi sa isang basahan, siyempre, yung mga kalat, mga dumi, mga ligabok, mga putik, kung ano yung mga, yan yung nagpaparumi. Sa atin, nung tayo hindi pa nakakilala sa Diyos, ano ang nagpaparumi sa atin? Ano po? Mga kasalanan natin. Pero, ito yung pinakamaganda. Sabi diyan, kasi dumimas tayo ng basahan dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayong linisin ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 1 verse 18, ito po ang sinasabi. Hindi po ako nagsabi, kundi ang Diyos. Sabi niya, hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. So ang Diyos mismo nagsasabi, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Gaano kaputi ang yelo? Sino nakakita ng actual na yelo? Ako sa TV ko lang napapanood eh. Pero sobrang puti, di ba? Pag napatakay na ng dugo, o kahit anong kulay, kita-kita kahit maliit. Kita-kita mo agad. Kahit yung bulak ka, malagyan mo ng dugo, di ba? Kita-kita yan. At kumakalat pa yan minsan, kasi ina-absorb niya eh. So sabi ng Panginoon, kung tayo noon ay basahan, marumi, pinarumi tayo ng mga kasalanan, anong sabi ng Panginoon? Kaya ko kayong linisin. Ang Diyos mismo ang nagsasabi po. Kaya tayong linisin. So, tanong ko, malinis na po ba tayo ngayon?
parang wala sumasagot. Hindi ba kayo naniniwala na malinis na tayo ngayon? Sabi ng Panginoon yan, di ba? Na kaya tayong linisin, paputiin. Di ba parang nag-aalinlangan tayo? Huwag po tayo mag-alinlangan. Pinapakita ko lang po sa inyo yung comparison natin nung hindi pa tayo. Kaya nga title is adopted. Nung hindi pa tayo. Di ba? So sabi niyan, nung hindi pa tayo, anak ng Diyos, tayo ay isa, basahan sa harapan niya. Totoo po yan. Huwag po sasama ang loob niyo. Ano? Pero, hindi porket basahan ka, wala kang halaga sa Diyos. Mali po yung konsepto gano'n, ha? Kasi, sabi ng Diyos, kaya ko kayo linisin. Ano? So tayo, minsan tayo mga Kristiyano, o kahit kung hindi pa nga tayo Kristiyano, kala natin wala na tayong pag-asa pabago. Di ba? Kala natin, hanggang doon na lang ang buhay. Kaya yung masama, lalo, nagpapakasama na lang kasi wala na pag-asa. Pakiramdam nila, wala na talaga. Ano? Kaya trabaho natin mga Kristiyano na mag-share ng Word of God kasi baka mamaya yung kapitbahay natin, pinawawalan ng pag-asa kasi pakiramdam niya ay ano, basahan na siya, marumi na siya, hindi niya alam na meron palang isang Diyos na kaya siya linisin. Ano po? Hindi tao. Sabi ko nga kagabi, kahapon sa mga kabataan natin, hindi tao ang magbabago sa kapwa-tao. Sino ang may kakayahan na magbago sa isang tao? Ang Diyos lang. Ang trabaho lang natin ay, ano? Mag-share ng Word of God. I-share mo lang yun. Hayaan mo yung pagbabago ay gawin na Diyos. Huwag mo kasi problemahin yung problema na hindi naman sa iyo. Ang Lord ang bahala niya. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak, kapatid, or kakilala, na gusto niyong baguhin, huwag niyo siyang pilitin. Ang gawin niyo, share niyo lang na Word of God. Kasi doon yun ang umpisa. Kasi po, sabi ko nga, pag ang isang tao ay pinilit mo na magbago, halimbawa, ngayon lang kayo nag-usap, tapos pinipilit mo siyang baguhin na kaagad, sumunod sa natutunan mo, hindi pwedeng mangyari. Kasi bakit? Ngayon lang kayo nagkausap, tapos pipilit mo siya sa gusto mo. Hindi naman ganun yun. Yeah? Ang gawin mo, i-share mo lang yung salita ng Diyos. And then hayaan mo na yung salita yun ay, ano, mabuhay sa kanyang puso. At ito'y lumago. And then, ang Diyos na bahalang magbago sa kanya. Ano? Kaya nga sabi niya, anong sabi? Kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o ng bulan. Ang Diyos lang ang may kakayahan. Kaya minsan, meron tayong mga kamag-anak na pag sinishare natin ng Word of God, parang ayaw nang makinig sa atin. Kasi bakit? Ipinipilit mo nang ipinipilit. Ano? Gusto mo nang kaagad mabago. Ngayon ko pa lang naman nag-share eh. Wala pa isang linggo nag-share. Gusto mo na. Magbago na kaagad siya. Makita na kaagad. Diba? Mamaya sagutin ka pa niyan eh. Ikaw nga eh. Hindi ko rin nakikita yung pagbabago sa'yo. Hindi, ano nangyari? Diba? So, hayaan natin ang Diyos ang magbago. Ang gawin lang natin ay mag-share ng Word of God. Ano po? Huwag niyo pong ipilit. Ha? Kasi, ang Diyos ang makakagawa lang niyan. Hindi po tayo. Ano po? Next. Sabi diyan, yan. Letter A. Then came the process of adoption. So, yung una, number 1, yun yung time na hindi pa tayo. Tama? Kung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, napakarumi natin, para tayong basahan, puno-puno tayo ng dumi, puno-puno tayo ng kasalanan. Tama? Pero, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at papuputiin ko kayo ng kasing puti na yelo. Yan? O ng bulat. Yan, sabi niya. Sa verse 4 and 5, Galatia po yan ha. 4 and
A. Sabi sa 4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5A, upang ano daw? Palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sino po yan? Tayo. Diba? Para palayain tayo dun sa mga kautusan na nagpapahirap sa atin. Ano? Ha? Ito po ang kagandahan. Yung process na yan na nangyayari ay sino po ang gumagawa? Ha? Sino po ang gumawa? Ang kanyang anak. Diba? Si Lord, si Jesus Christ. Ano? Kagaya po ng isang bata sa ampunan, halimbawa, di ba, mga sa ampunan may mga bata, no? Tapos may gusto mag-ampun. Hindi naman yung bata ang magagawa na para siya ampunin, magpapabibo, o kailangan, lagi akong maganda, o kaya kailangan lagi akong, masigla. Hindi ganun eh. Di ba? Sino ang para ma-adapt ang isang bata? Di ba yung mga mag-a-adapt? Siya yung gumagawa eh. Ganun din dito. Yung process of adoption sa atin, si Lord ang kumikilos. Hindi po tayo kasi maliwanag po dyan na sinasabi, there's nothing we can do or prove for us to be adopted. Ha? Sabi ko nga sa inyo, noong time na tayo wala pa sa Diyos, basahan tayo. Sino may gusto sa isang basahan? Sino magkakagusto niyan? Di ba wala? Pero alam nyo, merong isang Diyos na gumagawa ng paraan para tayo ay malinis at para tayo ay maging anak niya. Kaya nga, ang process of adoption, hindi po tayo. Sino? Si Lord po mismo. Ang gumawa, ang kumilo, sabi nga, ipinadala niya ang kanyang anak. Di ba? Si Jesus Christ po. And then, ang sabi din sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa inyong mga sarili. Maliwanag po mula sa Diyos dahil we are saved by grace. Grace of God, but not by our own works. Hindi po sa sariling gawa. Bakit? Bakit ganon? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya wala may pagmamalaki ang bawat isa. So hindi mo pwedeng sabihin sa akin na napunta ka sa langit dahil sa mabubuti mong gawa. Dahil hindi po totoo yan. Kasi ang sabi, para lang makapunta sa langit, walang ibang daan, kundi sino? Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So hindi po yan sinabi na extra dahil sa mga mabubuti mong gawa. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Na hindi na pala ako kailangan gumawa ng mabuti, magpapakasama na lang ako? Hindi po. Kasi maliwanag din sa salita ng Diyos na ang bunga ng pananampalataya mo sa Diyos ay ano? Mabuting gawa. Hindi pwedeng paghiwalayin ang faith and good works. Kasi sabi sa salita ng Diyos, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipakikita ko sa iyo ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng aking mabubuting gawa. Amen. Praise the Lord. Diba? So hindi pwedeng paghiwalayin yung faith at good work kasi faith without work is dead. Maliwanag kasi nasabi ng Panginoon. So hindi ka maliligtas na mabuti lang ang gawa mo. At hindi ka rin maliligtas na sinasabi mo na nananampalataya ka sa Diyos pero puro namang kasama ng ginagawa mo. Hindi po mangyayari yun. Kailangan magkasama sila. Pag sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kailangan
mabubuti ang gawa mo. Yes. Hindi pwedeng sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, pero puro naman galit ang kapitbahay mo sa iyo. Kasi puro masasama ang ginagawa mo. Hindi po pwedeng pagkagano. Ano? At hindi rin po pwedeng sabihin mo na makakarating ka sa langit dahil puro mabuti ang gawa mo at wala kang pananampalataya. Never po mangyayari yan. Kasi maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po? So yun yung process ng adoption. Ang Diyos mismo ang gumagawa para sa atin. Hindi po pwedeng tayo. Kasi mali nga eh. Hindi nga tayo maliligtas ng sarili nating gawa. Ha? Kahit ano pa klaseng gawa yan, kahit mabubuti pa yan, ano? Kaya yung iba sabi, ay, marami niya akong napag-aral. Ang dami niya akong napatay yung building, ang dami niya akong napatay yung ospital. Pero wala naman siyang Diyos sa tingin ko. Maliligtas ba siya? Sa tingin niyo, maliligtas yung tao na yun? Ha? Yun ang tingin natin, ano? Pero hindi natin pwedeng tapusin ng ganun lang yun. Kasi baka mamaya, nung huling buhay niya, nakapagsisi, humingi ng tawad sa Diyos. Diba? Ang Diyos lang makakasabi na makakapunta siya doon o hindi. Pero sa tingin natin, sa ganung ugali at ganung gawa, hindi siya makakapunta doon. Kasi diba, sabi ng salita ng Diyos, hindi pwedeng puro gawa lang na mabubuti. Ano? At hindi rin pwedeng pananampalataya lang na walang kasamang gawa. Kasi patay yun. Ano po? So yun po yun. Yun yung process of adoption. Wala tayong gagawin. Maghihintay ka lang. Maniniwala ka lang sa Diyos. Mananampalataya ka lang sa Kanya. Maniwala po sabi niyan. Ito. Yan. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, by the grace of God, sabi, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Maliwanag po. Ano? Pangalawang status, bibilisan ko lang po kasi alas 11 na. Hindi ko na pala alam hahabain. Pangalawang status natin. Ito na po. Kasi una, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos. Tama? Pangalawa, ito na yung proseso. Ito na yung bunga ng proseso. Sabi dyan, then we became, adopted son and daughter. Nasa verse 5, thus be. Tingnan natin kung ano sinasabi po dyan. Sa gayon, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Asan yung adopted? Wala naman eh. Di ba? Kaya nakikita niyo po, naka-green at may close it open. Kasi yung adopted, sa totoo lang, sa mata ng Diyos, walang adopted son and daughter. Tayo lang yung mga tao na gumagamit yan. Bakit? Papaliwanag ko po sa inyo. Sa totoo lang, sa mata ng Diyos, tayo ay may tuturing na ng mga anak ng Diyos. Asan yung adopted yan? Wala naman eh. Pero tayo, meron. Paano nangyari yan? Dahil po dito, sa Roma 11:11. Yan. Sabi niya, ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyang mabuhay? Sino pa tinutukoy dito? Mga Hudyo, mga Israelites. Ito yung sinasabi natin dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, ng mga Israel, hindi, sabi, sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga sino yung hindi? Tayo po yan. Once na hindi ka Hudyo, hindi ka lahing Hudyo, ang tawag sa iyo ay hindi. Gentile sa English. So kaya tayo nagkaroon ng idea na adopted tayo kasi
Dahil dito. Kasi sa totoo lang, ang tinuturing na noon, kaya nga tinatawag ang Israel, bayan ng Diyos eh. Kasi sa totoo lang, doon lang dapat ang biyaya ng kaligtasan. Sa kanila lang talaga yan. Hindi naman talaga tayo damay dyan. Ano? Pero napakaganda nung nung nangyari. Ano? Biyaya ng Diyos, talagang biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi ka Israelites, isa lang ang ibig sabihin niya. Hindi tayo ligtas. Kasi ang kaligtasan ay inoffer lang sa mga Hudyo. Pero dahil sa katigasan ng mga Hudyo, sila na ngayong priority, hindi pa sila naniniwala. So ano nangyari? Ang sabi niya, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa atin. So salamat. Pasalamatan natin yung ating mga kapatid na mga Israelites. Kasi naging matigas ang tulo nila. Hindi, kahit noong pa naman kasi, panahon pa rin ng Moises, talagang antitigas na ng tulo ng mga. Kasama na nila ang Diyos, may aktual na, may patunay na, naglalakbay na sila kasama ang Diyos, pero hindi pa rin sila naniniwala. Talaga, matigas pa rin. Kaya ngayong 40 days na paglalakbay ay naging 40 years. Kasi sa katigasan ng ulo. At dahil din doon, nadamay tayo sa kaligtasan. So dapat po natin ipagpasalamat din sa Diyos. Kasi nasama tayo sa kaligtasan. Yan. Kaya tayo nagkaroon na salitang adopted. Pero sa mata ng Diyos, sabi ko nga, but in the eyes of God, we are all His children. Bakit? Isa lang ang pinanggalingan natin, di ba? Ewan ko lang sa inyo. Sino papayag dito na galing ng goy? Sa kamay. Di ba sabi nila, hindi ang tao galing ng goy. Nag-evolve lang. Tapos ang kamay kung sino gusto maging kalayang ng goy. Ay basta ako, natiniwala ko. Galing ako sa Diyos. Kay Eva at Adam. Di ba? Di ba nila naiisip yan, yung nagtuturo sa science ba yan, di ba? Yung evolution of man. Na sinasabi nila, kamag-anak daw natin yung mga unggoy. Sabi ko, kung lahat ng kung totoo yan, di dapat wala ng unggoy ngayon. Kasi lahat na naging tao, bakit may unggoy pa rin? So, ibig sabihin, hindi talaga totoo yun. Di ba? Kasi kung totoo yun, dapat wala ng unggoy. Wala na sana tayo ngayong alam na hayop na unggoy kasi nag-evolve na sila into tao. Di ba? Kaya kung naniniwala talaga ako na ako ay galing kay Eva at created by God. Maliwanag po yan Uulitin ko po. We became adopted son and daughters. Pero, sa mata ng Diyos, tayo ay equal. Wala pong adopted. Tayo lang po ang gumawa niyan. Kasi dahil nga doon sa sinasabi natin sa Roma, na ang kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Sila kasi yung mga anak talaga. Yung 12 tribes. Di ba? Sa kanila lang talaga ipinangako yun. Kaso dahil patitigas ang ulo, di nadamay tayo. Salamat sa Diyos. Di ba? Sabi po sa John, ito alam ko to, kabisado na to. John 1:12 hanggang 13. Sabi niya, ano po? Pakibasa. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay ano daw? Ibinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Wala pong adopted dyan, kundi anak mismo. Sa verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa, ano daw? Isinilang sila tayo sa kalikasan o sa kagustuhan o
o sa kagagawa ng tao. So hindi yan gawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang gumagawa. Hindi pa rin tayo. Diba? Kaya ako na lang yung pasasalamat natin na dapat nating itinetestimony yun. Diba? Yun lang eh. Yung maging anak ka lang ng Diyos, malaking pasasalamat na po yun. Diba? Uulitin ko po. Ang status natin, when we became adopted son and daughter, pero sabi ko nga, hindi talaga yan. Sa mata ng Diyos, tayo ay anak niya. Wala pong adopted yan. Kasi minsan, sa tao, pag sinabing adopted, mas lamang ang pagmamahal doon sa tunay. Tama ba, sir? Sa tao. Pero hindi nga tao ang Diyos eh. Kaya maliwanag po yung sinasabi dyan sa John 1:12 hanggang 13 na tayo'y anak ng Diyos. At ito ang maganda. Bibigyan ko po kayo ng maganda. Being a child of God, meron dapat na katibayan. Meron ba yan? Boy, pati ka cellphone po yan. Yan. Sabi yan, being a child of God, there is proof. Anong ibig sabihin? Hindi pwedeng sinasabi mo lang na anak ka ng Diyos. Dapat, nakikita. May katibayan. Diba? Ano ang sabi sa verse 6? Das A? Yan. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. Ano ang proof? Dapat may Espiritu tayo ng Diyos. Di ba? Dapat meron ang Espiritu ng Diyos. Sinong nagtatas ng kamay dyan at magsasabi sa akin kung ano ang Espiritu ng Diyos? Di ba ang Diyos ay holy? Tama? Di ba? Ang Diyos ay holy. O anong Espiritu niya? Holy Spirit. Naman tayo. Di ba? We must have the Holy Spirit in our heart and in our lives. Dapat meron. Pero madaling sabihin. Di ba? Kaya ako ngaya, Kristiyano. Ako ngaya, may Holy Spirit ako. Hindi ako papayag. Kristiyano ako, wala akong Holy Spirit. Alam niyo po ba na may paraan para malaman ng isang tao ay talagang Kristiyano at nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Alam niyo po ba kung paano malaman? Kasi dapat sabi dyan, may proof. Di ba? Ang proof ay dapat nakikita. Di ba? Ano yan? What proof that we have that the Spirit of the Son, the Spirit of the Son, or the Holy Spirit ay nasa atin? Ano po? Sabi po sa Galatia 5, mga kabataan natin, araw-araw ay linggo-linggo. Ito lang po yan. Sabi sa Galatia 5:22 hanggang 23, ano po ang sabi? Basahin na lang natin. Tagal eh. Uwi kasi. Ang sabi niya, sa 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay ano? Tayo, yung nakakabisado. Ay ano? Pag-ibig. Ang pag-ibig ba nakikita? Nakikita yan, nararamdaman. Di ba? Yung tumulong ka sa kapwa mo, papakita ka ng isang uri ng pag-ibig. Di ba? Nakikita. At syempre, nararamdaman niya kasi may tumutulong out of publicity.
May mga tumutulong, matupong publicity para maging sikat. Yung mga vlogger, di ba? Para sa view, ano gagawin? Magkukunwari na pulubi. Ginawa mo, boy. Wala na doon sa slide yun, Kung gumawa yan, meron yan. Baka pinura nyo lang. Hanapin nyo. Sabi niya, ano ba? Kagalakan. Dapat lagi kang nagagalak. Hindi nakita mo na yung kapatid mo, dito na naman siya, pakikikain na naman yan. Kasi si Hindi, nagirdo, si Hindi. Pag nagdalawa lang siya isa, niya ako na naman yan si Pastor. Pakikikain na naman lang yan, Hindi. Nagsusumama lang yan si Hindi. Naramdaman po yan na mga akit ni Pastor, namulan dyan sa kagandahan loob. Pero ko lang kaya pinasusugutan niya si Dingding kaya nakakataramin na araw kayo sa kuya. Kami po, nagkaka-irritate niya kaya baka magkulong ang board nito, Dingding. Dahil po yan dapat hindi ka nagagala. Pag may nag-aabot na bisita, sabi ka tatarama ng Diyos? Dapat maging, masaya ka. Kasi, ibig sabihin, magandang ugali mo. May pumupunta sa'yo. Magtaka ka pag walang pumupunta sa bahay mo, kahit gano'ng kalaki ng bahay mo, walang bumibisita sa iyo, magtaka ka. Kahit ang dami mong pagkain, kahit marami kang pera, walang bumibisita sa iyo, magtaka ka na. Bakit? Baka napakasama na ng ugali. So sabi ng salita ng Diyos, magala kayo pag may pumupunta sa inyo. Kasi katunayan yan na, magandang ugali mo. Diba? So dapat may kagalakan. So yan yung proof. Di ba? Nakikita yan. Di ba? Ano pa? Sabi ko sa inyo, yung proof dapat nakikita. Hindi yan basta sinasabi mo lang na, anak ako ng Diyos. May Holy Spirit ako. Di ba? Kasi kahit sino pwedeng sabihin yan. Di ba, Pastor? Kahit sinong tao pwedeng sabihin yan. Pero dapat may proof. Ang proof ay fruit of the Spirit. Hindi isa-isa na natin ngayon. Ano pa? So pag Kristiyano ka, dapat lahat ng to. Ilan to? 9. Kala ko, hindi nyo naman alam. 9. Pag-ibig, kagalakan, ano pa? Kapayapaan. So miski may bagyo, payapa ka. Hindi. Hindi yung gano'n. Ibang kapayapaan yan. Ang sinasabi kapayapaan, kahit may mga problema ka sa buhay, nagagawa mo maging mapayapa, masaya sa buhay. Yun yung kapayapaan. Hindi yung may bagyo na tutulog-tulog ka. Alam mong baha na, nandiyan yung tubig, tulog ka pa rin. Hindi po kapayapaan yan, katamaran. Baka mag-misunderstood nyo ang kapayapaan sa katamaran. Yaon na si Bagyo. Araw mo nang nagpabaha naman sa lugar nito, ni isa agad ang mga bado na ika naghihiro. Sabi ni Pastor, payapa, dapat payapa. May Bagyo, payapa ako. Inagod na si mga bado. Pagkatapos na ibig ka. Pastor, si mga bado, inagod, nagkaparasa. Tawimang kaming relief. Maraming salamat kakanaan bado. Maraming pag-joke pero may kanaan badong panao. Iba po yung katamaran sa kapayapaan na baka ma-misunderstood niya, baka magkapalit. Ano pa? Katiyagaan. Dapat wala talaga, boy. Para dito kanin sa kuyang Biblia. Katiyagaan. Ang sunod, kabaitan. Dapat mabait ka daw. Hindi lagi kang nakasigaw. So yun. So pag sinasabi mo Kristiyano ka, dapat may kabaitan ka. Ano pa? Kabutihan.
May kabaitan na, may kabutihan pa. Katapatan. Yan, tapat ka dapat. Nagtatrabaho ka, binabayaran ka ng 8 oras. Dapat ang trabaho mo, 5 hours lang. At 3 hours pegalo. O lakaw-lakaw. Bako po yung katapatan. Ang katapatan po, bako yan ay hiling lang dahil sa, may partner ka, ay tapat ako na sa partner ko, bako lang po yan. Ang katapatan, kabali yan sa trabaho, sa negosyo. Negosyo. Dapat nang magkita ka ng 5 pesos, pero kung magkita ka ng doble-doble, sobra-sobra, ako nang tapat yan. Tamiling ka lang ay ang presyo mo, grabe. Yeah. Applicable po yan sa gabos na maling ng katapatan, pakulang yun dahil may partner, katapat ka sa iya. Ano po? Ano pa? Kahinahunan. At ano ang huli? Magbibigil sa sarili. So dapat maging mapagpigil, mapagtimpi. Miski anong anggot mo sa akin mo, na nakagibulin ka sa alat, hinay lang. Ano po? Na minsan nga rin, miski pastor, nabalya dyan. Di ba, pastor? Naghanap ka namin yun. At sa totoo lang po, ang pastor nito, tao yan. Minsan, nababalgar man niya. Pero ang kagayonan, may nagpapagirundong. Ano po? Ano nagpapagirundong? Si pastor din? Hindi. Ano nagpapagirundong? Pagkaro kaya? Holy Spirit. Di ba kinukutbit tayo pag nakakagawa tayo ng masama? May magsasabi sa'yo, maiisip mo sila, ano ito, masama ito. Sa tingin nyo, ano yung isip nyo yun? Hindi. Boses ng Holy Spirit yan. Na sinasabi sa'yo, huwag mo nang ituloy at masama. Sinasabi sa'yo na huwag mong gawin. At sinasabi sa'yo na huwag kang kumain. Kaya, huwag kang kakain Natawa si Pili. Kasi pag ang buti mo ang kalaban mo, mahirap po yan, sabi ng salita ng Diyos. So pag sinasabi ng Holy Spirit na huwag mong gawin, huwag mo na lang gawin. Kasi magkakasala ka lang. Ano po? So yun po yun. Being a child of God, dapat mayroong katibayan. Hindi lang siya basta sinasabi na anak ng Diyos, hindi lang basta sinasabi na ako ay Kristiyano, kundi dapat nakikita sa pamumuhay. Kaya nga sinasabi ng ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kasamang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. So, pag Kristiyano na, dapat may good testimony. Hindi yung lahat ng kapitbahay mo galit sa'yo kasi bungangera tayo, maingay tayo. O kaya, si Marites. Kasi hindi ka Kristiyano pag gano'n. Di ba? Kung gusto mong pag-Marites, ang ikwento mo, ang salita ng Diyos. Para good Diba? vibes. Okay lang naman maging Marites Pero, salita ng Diyos. Hindi yung kasiraan ng kapitbahay mo, kunento mo na doon sa ikantong ibayo. Dumayo ka pa talaga doon para ikwento lang. Uy, si ano pala ngayon? Nakailip ko ngayon doon. May ano pala ngayon to sa kilikili. Nakatago na, nahiling mo ba? Chinismis mo ba? Ano po ba gano'n? So dapat, ang Kristiyano ay, nakikita. Ang pagiging Kristiyano dapat ay may katibayan. Hindi lang po yung basta sinasabi. Sabi ko nga, ito lagi po sinasabi sa Katalausan, Hindi pwedeng sinasabi mong Kristiyano ka, pero pag nagsasalita ka, may mga mura pa. Tama? Mga taga-Katalausan, di ba lagi po sinasabi sa inyo?
Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka, pero konting kwento mo, may meron ng kasama. Hindi ka Kristiyano. Kasi wala kang pagpipigil sa sarili. At hindi ka pa nakabago. Kasi sabi ng Diyos, pag ikaw ay nagbago na, nakipag-isa ka ng bago, hindi ka lang. E paano ka naging bago kung panay ka pa rin mura? Nagkikwento ka lang, nagmumura ka. Yeah. Kasi yan yung laging nakikita. Laging naririnig. Kaya madaling makita yan. Kaya ang Kristiyano, pag ikaw ang Kristiyano ka lang dapat nawawala po yan. Hindi ko sinasabang instant. Pero sabi ko sa inyo, pag ang Diyos kumilos sa buhay mo, instant dapat. Diba? Babawi ka ng Diyos sa isang igla. Hindi yan pwedeng paunti-unti. Ngayon, kung tatanggalin ko, paninigarin mo lang. After 1 year, yung magmumura. Hindi pwedeng gano'n. Kasi dapat instant yan. Nakipag-isa ka sa Diyos, dapat babago ka. Diba? Dapat may katibayan. Ano ang katibayan ng Kristiyano? Ano ang katibayan ng Kristiyano? Fruit of the Spirit. Pag meron ka niyan, pwede mo nang sabihin na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi adopted, kundi anak ng Diyos. Totoong anak ng Diyos. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Pag ikaw ay anak ng Diyos, we are given the authority to become a children of God by calling Him. Ano po yan? Sabi sa verse 6, at dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu, ulit, Espiritu na naman, ng kanyang anak sa ating puso, na tumatawag sa Diyos. Ama, Ama ko. Sa Hebrew word, ang Abba Father po ay isang uri ng pagtawag sa Ama ng punong-puno ng pagmamahal. Hindi lang yan basta tumawag ka ng tay, nay, or Papa, bago po yan. Pag sinabing Abba Father sa Hebrew, paano po yan yung pagpapalala? Yan po ang sinabi ni Lord sa iyang Ama na nasa langit. Ama ko. 2 beses inulit yung salita, Ama. Kasi pag sabi ko nga, pag inuulit, ibig sabihin, importante. Kaya nga di ba yung mga teaching natin, preaching natin dito, paulit-ulit. Kasi gusto namin maitanim sa inyo na importante ito. Dapat hindi nyo nakakalimutan. Ganun din ang Diyos. Nung tumawag siya sa Ama, 2 beses kasi importante sa kanya yung Ama niya. Ama ko. Sa Hebrew, Abba, Father. Pagpapakita po yan ng pagmamahal ng isang anak sa tunay na Ama. So tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng authority to call Him Abba Father. Kaya minsan, pag nananalangin tayo, sabi? Ama namin. Diba, tinuro pa ni Jesus Christ yung panalangin. Ama namin. Lagi, God the Father. And then, sabi naman ng God the Father, pag nananalangin kayo, hingin niyo sa pangalan ng anak ko. At ito'y ibibigay ko. Diba? Kaya minsan tayo, pag nananalangin, sa pangalan ng Jesus. Diba? Doon natin tinatapos lagi yung panalangin. Kasi sabi ng Diyos, lahat ng hingin nyo sa pangalan ko, ito'y ibibigay ko. Diba? So yun yung authority, yun yung pinigay sa atin. So napakaganda po ng perks and privileges pag ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Noong una, basahan ka sa harapan ng Diyos. Wala kang halaga. Pangalawa, binigyan ng authority
Kasi inampun ka, di ba? Yung process, sinugo niya ang kanyang buntong anak para kung sino ang sumampalataya ay hindi mapahamak, di ba? O tapos, nung naging anak ka na, binigyan ka ng Holy Spirit. Kasi yun yung tanda. At yung Holy Spirit, hindi lang basta Holy Spirit yan. Kailangan nagbubunga. Di ba? Kailangan nakikita yung bunga. Hindi nakatago, hindi binubulsa, kundi nakikita dapat. O, kaya ang isang Kristiyano, makikita mo na siya'y totoong Kristiyano pag meron na siya, ilan yun? Siyam na bunga. Siyam na bunga ng Holy Spirit. Dapat yun eh. Yun kasi yung proof, sabi. Maliwanag eh. Binigay niya yung bilang tanda, binigay ang espiritu ng anak. Dahil ang anak ay holy, anong espiritu niya? Holy Spirit. Ano po? Ito na, last privilege ng pagiging anak. At tatapusin na po natin. Pangatlo, yan yung mga status natin ha. Yan yung, kumbaga yan yung status natin simula nung makilala natin ang Diyos. Una, basahan ka sa harapan ng Diyos. Wala kang halaga. Pero nilinis ka ng Diyos, tinampun, ginawang tunay na anak. At pag anak ka, at legally adopted ka, lahat ng tatanggapin ng tunay na anak, tatanggapin mo rin. Di ba? Ganun naman talaga kahit sa batas ng tao, kung ano yung karapatan ng adopted son, ay kung ano yung karapatan ng tunay na anak, yun din yung karapatan ng adopted. Di ba? Kaya nga, legally speaking yun. O pero tayo, hindi lang tayo legally, hindi lang tayo adopted, kundi tinuring tayong tunay na anak. So yung perks and privileges ng isang tunay na anak, yung privileges ng mga Hudyo, ipinigay sa atin. Meron po tatlong privilege. Sabi yan, we became, ano yan? Ano yan? Ibig sabihin yan, English ka rin, di ko maintindihan. Tagapagmana. Meron tayo pala mamanahin sa ating Ama. Di ba kayo natutuwa niyan? From basahan, ginawa kang tagapagmana. At ang mamanahin mo, hindi lang isa. Tatlo. Actually, marami yan. Pero tatlo lang ang kinuha ko. Yung importante. Yung pinaka-importante. Lahat naman importante, pero pinaka-importante. Una, Kingdom of God. Bakit? Kung ang Diyos natin ay hari, siyempre, meron niyang kaharian. Diba? Di ba kayo natutuwa niyan? Dito, mahirap ka, kasi sabi sa James 2, verse 5, basahin nyo, makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga may hirap? So huwag ka magtaka, kapatid. Kung minsan, kahit anong paghihirap ay kung anong paghihikap mo, mahirap ka pa rin. Kasi sabi niya, ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman at maging tagapagmana ng kaharian. So yun yung sinasabi ko sa katanusan. Huwag kayong huwag kayong malungkot kung dito naghirap tayo. Kasi pag nandun na tayo, meron kang kaharian. Saan ka ba nakakita? Anak ka ng hari, siyempre, ano ka? Prinsipe. May prinsipe bang walang kaharian? Di ba meron? At sino ang naghanda ng kaharian mo? Sino? Si Lord. Sabi ni Lord, sabi ni Jesus Christ, pupunta muna ako sa Ama. Kasi paghahanda ako kayo ng matitirahan. Kasi sa bahay ay sa mansyon, tama na pastor, mansyon yung ginamit. Sa mansyon ng aking Ama ay maraming
Sa ibang translation, maraming kaharian. Hindi pa kayo, sa kayo nakakita eh. Bahay, ano lang, mansion, pero ang nasa loob, mga kaharian. Kasi marami tayong anak ng Diyos. Hindi maraming kaharian, maraming, tapos sino nag-prepare? Si Jesus Christ pa mismo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mga panghinaan. Kung nabuhay, minsan kasi merong mga tao yung kawawa mangyayari sila. Kaya na kaya nakakatinig pag ginhawa sa buhay. Puro na kaya katiusan. Nagadana na kaya tius. Dahil kayo makatarang tanong. Sabi niya, kung hindi nagtius ka, pag abot naman, aaliwin ka. Sabi nga. Kaya, kagaya ng ginawa kay Lazaro. Di ba? Yung mayaman, nasaan? Nasa Oh. Hindi pa impyerno yun. Hades pala. Kasi wala pa pong tao sa impyerno. Kasi ang impyerno ay nakaprepare para sa mga diablo. Oh. Pero pag sumama ka sa mga diablo, syempre, kasama ka doon. Yung kasi ang trabaho ng diablo eh. Ang impyerno po, sa bagay, matapik na po ito, pero papabiyawan natin. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos hindi para sa tao. Ang impyerno ay nakahanda para sa mga diablo. Eh ngayon, dahil ang diablo ay galit na galit sa tao kasi mahal na mahal ng Diyos ang tao, pinipilit niya isama doon. So, kaya yung mayaman, wala pa po yun sa impyerno, nasa Hades pala. Pero sabi doon, nakukuho siya na siya. Sabi niya, Abraham, kahit yung tulo lang ng daliri ni Lazaro, matulungan lang yung laway ko, ay yung bibig ko, para maibsan yung kanyang umaw. Isipin niya, patak lang ha. Diba? Gaano kainit ang impyerno? Walang nakakalam. Pero sabi ng salita ng Diyos, magngangalit ang mga ngipin. Gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay. Hindi ko po kayo tinatakot. Yan po ang katotohanan. Yes. Hindi ko po kasi pwedeng, laktawan. Hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo. Kasi pag may nangyari sa inyo, pananagutan ko kayo sa Ama. Bakit ito napapunta sa impyerno? Pastor! Kasi hindi mo sinare na may impyerno talaga. So, pananagutan ko po kayo. O kaya ngayon, sabi ko sa inyo, napakapiyawan na natin. Totoo po ang impyerno. Yes. Pero hindi yan ang mamanahin natin. Balik tayo. Ang mamanahin natin ay kaharian ng Amen. Diyos. Tipin niyo yun. Tagapagmana pa lang. Pero tagapagmana. Nanay, tagapagmana. Di ba? Lahat tayo tagapagmana. Yes. Ng kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng tao, kundi kaharian ng Diyos. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay dito. Hindi ka rito maghahari. Hindi tayo rito maghahari. Kaya kung tayo may hirap, sabi nga yan sa salitang hampas lupa, walang problema yan. Hindi tayo pinayaman dito, pero sa langit sigurado. Di ba? May kaharian ka doon. Hindi, ang kagandahan pa niyan, kasama mo si Lord. Kaya huwag kayong matutulog. Kasi yung mga kamag-anak natin na wala pa, hindi pa nakakakilala, pusigin na natin. Kasi baka biglang dumating si Lord, ikaw nandun, yung kapamilya mo nasa baba. Bakit? Hindi mo na siya eh. Yeah. Pangalawa, anong pangalawang mamanahin? Salvation. Kaligtasan. Sabi sa Gawa 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaninong sa kanya?
Sinong tinutukoy? Si Jesus Christ, sapagkat walang ibang pangalan. Hindi kay San Pedro, hindi kay San Lucas, hindi kay Santa Maria, hindi kay sino pa? Hindi kay Nazareth, sabi ni Pastor, kundi kanino daw? Walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Kaninong pangalan? Kay Jesus Christ lang matatagpuan ang kaligtasan. Hindi po kay nanay, hindi po kay tatay. Hindi pwedeng tutublihin ko ang pagiging Kristiyano ko para maligtas ang kapatid ko o ang anak ko. Hindi po. Ang kaligtasan ay kanya-kanya, sabi ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng doblehin, hindi mo pwedeng sipagan ang pagiging Kristiyano mo. Hindi pwedeng magsisimba ka ngayon, bukas, sisimba ka na naman para mailigtas mo yung kapatid mo o yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa Kristiyano. Hindi po gano'n. Kasi hindi sa gawa. Kasi yung dudoblehin mo yung effort mo, di ba? Effort, gawa yun. Di ba liwanag din sabi ng salita ng Diyos eh? Hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya kay Jesus Christ lang. Doon ka lang maliligtas. Kaya ngayon magnanakaw, nakaligtas kasi nanampalataya in the last minute, yung kasama na sa krus. Di ba? So, di ba masamang tao yun, yung dalawa na yun? Pero yung isa, in the last minute, nagsisi. Humingi ng tawad sa Diyos. Naniwala sa Diyos. Anong sabi ni Lord? Swerte doon, no? Ako naiingit ako doon sa tao na yun. Sabi ni Lord, ngayon din, isasama kita. Saan? Sa paraiso. Siguro nandun na siya sa ano? Sa Garden of Eden. Kasi yun pala mga paraiso eh. Di ba? Yung Garden of Eden. Kaya ba ito? Wala pa namang paraiso sa ibang sa Biblia na iba eh. Kaya napakaswerte eh. Nainggit ako bigla eh. Pero hindi pwede kaingit kasi ang pag-iingit ay ano yan eh. Masamang ugali. Di ba? Swerte na, no? Naniwala. Ngayon din, pinangakuhan siya ni Lord. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Eh yung isa, hindi naniwala. Kinutsak-kutsak pa si Lord. O kaya ang pagkakukutsak sa Diyos, anong nangyayari? Napapahama. O yung isa, kinutsak-kutsak. Sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan, isama mo kami. O, di ba? O, kaya huwag niyong kukutsain ng Diyos. Huwag niyo lang subukan. Sabi ni Digo, masisira ang buhay niyo. Huwag niyong subukan ang kutsain ng Panginoon. At meron ka, makukuha mo ang hinahanap mo. Di ba? Sabi nga ni Buboy kahapon eh. Si Eliseo, kinutsak ng mga kabataan. Kalbo! Sinumpa sila ng Eliseo. Anong lumabas? Dalawang babaeng uso. Nilapa yung mga kabataan. So, kaya maging warning po yan. Huwag natin kukutsain yung kapwa nating kapatid sa Kristyano. Kasi pag tayo sinumpa niyan, sigurado may kalalim tayo. Kristyano pa lang yung kinutsa mo, hindi pa Diyos. Lalo na kung Diyos ang kukutsain mo. Di ba? So, ano po ang pangalawang mamanahin natin? Salvation. Kanino lang matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesus Christ. Walang iba. Wala pong iba ha. Kaliwanag po yan. Kahit magbasa ka ng buong Biblia, wala pong sinabi dyan na meron pang iba. Meron pang wala ng iba. Kundi si Jesus Christ lang. Sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Walang ibang paraan kundi si Lord lang.
Ah, pasensya po doon sa mga newly attend. Baka masaktan kayo pero yun po ang totoo. Wala pong ibang kaligtasan kundi si Jesus lang. Yes. Ano po? Huwag po kayong dadala ng kapatid, ha? Pangatlo! Alas 12 na. Ano po ang pangatlo? Eternal Ito yung pinakamaganda sa lahat. Eternal life. Makikita po yan sa John 5:24, John 6:47, at John 10:28. Actually, napakarami pa niya. Hindi ko na inisa-isa kasi mapupuno ang ating aabutin tayo ng alas 5. Sabi sa John 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ano daw po yun? Nakikinig sa aking salita. Anong salita ang sinasabi dyan? Wala kang ibang dapat paniwalaan kundi alin? Salita ng Diyos. Hindi sa bato, hindi sa kahoy, sa Biblia lang. Kaya kasabi natin, we live by the book. Anong book? Bible. Manual of life. Yan. Sabi dyan, hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Hindi ka na mapapahamak. Magbasa ka lang ng magbasa pala ng salita ng Diyos. Oh. Diba? Makakatawid ka na, sabi. Maliwanag ko. Makakatawid ka na eh. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na. Tinapos na kayo, nakatawid. Pag sinabi nakatawid, tapos na. So ano dapat gawin natin? Magbasa. Hindi yung puro cellphone, TikTok. Basa-basa din pag may time. Kasi pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, maliwanag na sabi, nakatawid ka na. Hindi ka nakahatulan. Yan po yan sa John 5:24. Kung duda kayo, pwede niyo pong balikan. Kaya po may verse dyan. Sabi po sa John 6:47, pakatandaan ninyo ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sino yung nagsabing akin? Sa akin. Hindi po ako yan. Si Jesus Christ po. No, kaya basahin mo ang buong Biblia, walang ibang kaligtasan na makukuha yan. Walang ibang magbibigay ng eternal life, kundi si Lord. Walang iba. Ano po? Kaya yan, isa sa mga naging tama sa buhay natin. Nung hinango tayo dun sa dati nating pananampalataya. Kasi doon, nakala natin, magsimba tayo, manalangin tayo, lungkot tayo, okay na. Hindi pala gano'n. Kailangan mong maniwala sa iisang Diyos. Ano po? John 10:28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino nagbibigay? Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa atin ni naman. Hindi kayo maaagaw sa kamay ni Lord. Kasi siya ang nagbibigay. Mas maganda kasi po sa ito sa English eh. Diba? Yung John 10:28. So yun po yung mga mamamano natin. Pag tayo ay pag tayo ay anak na ng Diyos. So magpasalamat po kayo sa Diyos. Dahil siya ang gumawa, siya ang kumilos para tayo ay maging anak niya. Hindi po tayo. Kundi siya lang. So, isa sa mga, isa sa mga dapat nating ipagpasalamat. Hindi lang yung pagkain, hindi lang yung buhay, kundi yung pag-upload sa atin. Dapat pala natin pinagpapasalamat sa Diyos. Kasi hindi naman tayo magiging anak. Yeah? Hindi ka naman aampunin kung hindi ka niya mahal. Diba? Dahil nga sa sobrang pagmamahal sa atin, kahit mukha tayong dumisit, kahit mukha tayong basura sa kasalanan, kahit mukha tayong basahan, nilinis tayo ng Diyos para maging anak.
Tayo po lang ay tumayo para sa ating pananalangin.